Okay. So, gagawa naman ako dito ng video na yung uri ng pagbabahagi ng salita ng Diyos na minsan hindi naman kailangan talagang detalyado ano yung words by words ang verse. At ang mahalaga lang dito ay yung meaning o yung context ng verse, yung hulugan, yun ang inyong maibahagi, ano? Kalimitan, hindi rin naman matatandaan ang pinagbahagihan natin, ano? Pero ito yung later on sa kanya paliwanag, ano? So, yung talagang buo ng gospel outline, yun nagsisimula sa Psalm 86:5. So, magbibigay ako ng sample, ano, kung paano ako magbabahagi na hindi ko literally babaybayin lahat ng word by words, pero ipapaliwanag ko yung meaning, ano. So, ito yung approach, ano. Kumbaga minamit ako, kakilala ko, na kung kakilala ko na matagal kami nagkita. So, ganito kung magbibigay ako ng introduction, ano. So, kung nakita kami, ang tagal na natin na hindi nakita, ano. Kumusta na bang buhay? Halika, teka muna, sandali muna. Bago tayo kwentuhan, ipapanalangin muna kita, no? Ngayon, kapag sige, manalangin muna tayo. Tapos, bago ko manalangin, ito ngayon yung magiging approach muna. So, bago ko manalangin, mayroon akong nais na mabanggit sa iyo yung kahulugan ng nalalaman na nakasulat sa Biblia, sa aklat ng Psalm 86:5, na ang nakasaad doon ay ang Diyos ay mapagpatawad at mapagmahal at sagana sa pagpapatawad sa sino mang sa Kanya ay tumatawag. So ngayon tayo itatawag sa Kanya. Subalit, ayon sa aklat ng Isaiah 59:1 and 2, ang Diyos ay kaya niyang tugunin ang lahat ng ating panalangin at kaya niyang abutin ang lahat nating pangailangan. Subalit, nakasaad din doon na dahil sa kasalanan ng tao, hindi niya nadidinig ang mga panalangin dahil sa ating mga kasalanan. Ayon nga sa Romans 3:23, ang lahat ay nakasala at walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ni isa, lahat ay nagkasala. May problema at hindi nadidinig yung ating panalangin. Subalit, siya din yung Diyos nagbigay sa atin ng kanyang pangako sa John 3:16 na sinabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung mga bagay na sa ating sitwasyon, tayo nakasala, nawalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Subalit dahil mahal tayo ng Diyos, kanyang iniaalok ang Panginoong Jesus ang kanyang anak upang mapatawad yung ating kasalanan at tayo ay makapagbalik loob sa Kanya. Nasabi din sa aklat ng Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, isang bagay, ito bagay na nais ng Diyos na matanggap po, yung kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus at yung iyong paniniwala na sa kanyang ginawa, ikaw at ako ay maliligtas. So, may kabuluhan ba sa iyong mga bagay na ito? At kung ito may kabuluhan sa iyong mga bagay na ito, ay ipapanalangin na kita. So, ito ay panalangin. Amin pong manalama na nasa langit. Alam ko po na batid mo ang aming pong ninanais sa ngayong oras nito na iyo pong ipagkaloob sa aking pong kaibigan ang kapatawaran ng kanyang kasalanan at matanggap po niya ang Panginoong Jesus upang kanya makamtan ang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yun po kaibigan. So, ikaw ngayon ay tinanggap mo sa puso mo at ayon sa aklat ng John 1:12, ang sinabi doon, ay tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang sino mang sumasampalataya sa bugtong na anak sa Panginoong Jesus. Ganon din sa Galatia 3:26. Dahil nga sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay mga anak ng Diyos. So, welcome po sa pamilya ng Diyos. God bless. So, yun lang po yung yun yung pinaka-basic, Then, sa susunod nating muli makausap, saka mo i-detalye ngayon yung tungkol dun sa mga verse na yun, saka na lang ipapaliwanag yung follow-up. Okay, so sana ito maging sa bagay na magandang guidelines sa ating paglago sa gawain. To God be the glory po. God bless.